Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1 ng My Noble Reincarnation, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Pagmulat pa lamang ni Noah matapos siyang ma-reincarnate, agad siyang nabalot ng matinding pagkalito, hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang katawan. Maliit ang kanyang mga kamay, at ang mga mukhang nakapaligid sa kanya ay pawang mga estranghero. Ang maganda at mahinahong babaeng nakangiting nakatingin sa kanya ay lalo lamang nagpagulo sa kanyang isipan. Ikinumpara niya ito sa kanyang ina sa dati niyang buhay na malayo sa pagiging elegante. Hindi pa rin niya nauunawaan na ipinanganak siyang muli. Nang mapansin niya ang lumulutang na status board, nakalagay ang pangalang noon, lahat ng attributes ay at level niyang 1-8, lalo siyang nataranta. Ngunit habang sinusubukan niyang intindihin ang lahat, biglang ipinahayag ng lalaking nasa tabi ng babae, ang emperador, na Noah ang magiging pangalan niya. Kaagad namang nagbago ang status board at naging Noah Alalaat. Lumuhod ang mga ministro at pinagtibay na siya ay isang prinsipe. Nang mabasa ng mga tagasilbi na ang affinity niya ay tubig, agad siyang hinirang na magiging tagapangalaga ng Armelia sa hinaharap. Subalit nagulantang ang lahat ng ang kanyang tubig na attribute ay biglang tumalon mula hanggang S, animoy isang himalang paggising ng kapangyarihan. Si Noah mismo ay nagtataka kung bakit ganoon ang nakikita ng iba, gayong sa kanya ay at S lamang ang lumalabas. Sa gitna ng papuri at tuwa ng mga tao, unti-unting nakuha ni Noah ang ideya na mula sa pagiging ordinaryong binata, siya ngayon ay isang ipinanganak na henyo at prinsipe ng imperyo. Pagsapit niya ng 6 na taong gulang, nasanay na si Noah sa marangyang buhay ng isang maharlika. Araw-araw ay dinadamitan siya ng mga maid, at bagamat minsan itong naging nakakahiya, natanggap niya na rin ito paglipas ng mga taon. Nakatira siya sa napakalawak na Armelia Fiefdom, lugar na pinaninirahan ng maraming water users, malapit sa kabisera. Sa loob ng 6 na taon, natuklasan niya na ang dahilan kung bakit nag-iba ang status niya ay dahil sa dami ng taong naglilingkod sa kanya. Kapag marami ang kanyang tagasilbi, mas tumataas ang bersyon ng status na nakikita ng ibang tao. Sa kasalukuyan, dahil sa dose-dose ng maids at attendants, umaangat ang kanyang humanoid kapangyarihan, kahit ang totoong nakikita niya ay nananatiling at S. Nabatid din niyang ang dati niyang level cap na 8 lamang ay napalitan na ngayon ng infinity symbol, patunay ng walang hangganang potensyal. Isang araw, ipinatawag siya ng Crown Prince Albert at 4th Prince Henry. Marespeto at mahinahon niyang binati ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Bilang regalo, ipinadala nila sa kanya ang isang napakalaking espada. Nang mabuksan ang kahon, tumambad kay Noah ang Leviathan, ang sinumpang espada ng tubig na pumatay na ng halos 120 katao na sumubok humawak nito. Nanlamig siya sa loob habang pinananatili ang maayos na asal, lalo na't sinabi ni Albert na kahit mga taong may S-rank na tubig ay namatay ng hawakan yon, at ipinagpalagay nilang ang double S-rank ni Noah ay sapat na. Nang gabing iyon, habang pinaliliguan siya ng kanyang tagasilbing si Zoe, napansin niyang malungkot ito. Ibinunyag nito na nasalanta ng baha ang kanilang bukirin, at balak na nitong magtrabaho sa Red Light District upang masuportahan ang kanyang ina. Nag-alab si Noah sa loob, ngunit mariin at mahinahong tinugunan ang problema. Inalok niya ng trabaho ang ina ni Zoe, ibinigay sa kanila ang isang bakanteng bahay, at tiniyak na hindi sila kailanman mapipilitang magbenta ng dignidad. Sa isip niya, hindi niya papayagang masira ang pangalan ng prinsipe kung may alipin siyang mapipilitang maghanap buhay sa ganoong paraan. Upang masolusyonan pa ang pinsalang dulot ng baha, inutusan ni Noah ang kanyang butler na si Dylan na bilhin ang mga lupain sa apektadong lugar bago maagaw ng mga tusong negosyante. Namangha si Dylan na siya ring tubong doon sa talas ng pag-isip ni Noah, bagamat binalaan siyang posibleng umabot ng 50,000 rins ang gastos. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Noah. Pagkaraan, ipinatawag siya ng emperador, hindi para parusahan, kundi upang purihin siya sa mabilis at malawakang solusyon sa sakuna. Tuwang-tuwa ang emperador at tinaasan pa ang buwanang salapi ni Noah mula 8,000 tungo sa 9,000 rins, sabay habilin na patuloy siyang magsumikap para sa kapakanan ng iba.
Maya-maya, habang naglalakad si No sa kabisera, napag-alaman niyang may bagong mga awit na sumisikat, si Alice. Pinuntahan niya ito at pinakinggan ang kanta nito, at bagamat kailangan pa ng hinasa na kakayahan, tagos ang sinseridad sa tinig ng dalaga. Biglang dumating ang isang kalbong maniningil ng utang at ginulo ang pagtatanghal, sinasaktan ang mga bantay at tinatakot si Alice na magbayad gamit ang sariling katawan dahil sa utang ng ama nito. Hindi nag-atubili si No, tumayo siya sa kanyang upuan, binanggit ang imperial law na nagbabawal sa pagpilit ng anak na akuin ang utang ng magulang, at ginamit ang magic tool niyang splash upang ipagtanggol ang dalaga. Umatras ang mga goons habang sumisigaw sa sakit. At pinalakpakan ng buong bar si No. Bago umalis, tinanong niya ang gastusin ni Alice, at walang pag-aatubiling inalok itong susuportahan ng 25 reins bawat buwan, kasama ang gastusin ng ina nito, kapalit ng pagpapatuloy nito sa pagkanta. Nangako siyang tataasan pa ang sahod kapag gumaling ang talento nito. Pagsapit ng gabi, lumuhod ang mga naniningil ng utang sa harap ng mansyon ni Noah, humihiling ng tawad. Ngunit mariin itong ipinahabol sa mga tagasilbi na hindi basta-basta nakakakita ang sinumang kriminal ng isang prinsipe. Pagkatapos, dinalaw siya ni Henry at ibinahagi ang isang mahalagang impormasyon tungkol sa Leviathan, may sariling isip ang espada at kusang pumipili ng gustong paglingkuran. Kung nanaisin itong gamitin ni Noah, kailangan niya itong pasukuin at ipailalim sa kanyang kapangyarihan. Naengganyo, agad na ipinatawag ni Noah ang espada at buong tapang na hinawakan ito. Sa kabila ng nakamamatay na presensya ng sumpa, ipinikit niya ang mata at buong lakas ng loob na iniutos sa espada na maging kanya. Sa huli, tuluyang sumuko ang Leviathan na nagpatulala kay Henry. Nang suriin ng appraiser ang status ni Noah, nagulat ang lahat ng makitang triple S ang kanyang tubig na attribute. Lubos na natuwa si Noah sa kanyang sariling hinala, hindi kailangang tao lamang ang maaaring maglingkod sa kanya, pati mga nilalang o sandatang may diwa ay makapagpapalakas sa kanya. Sa edad na 6, kapwa nakamamangha at nakakatakot ang talino, lakas ng loob, at natural na karisma ni No, isang prinsipe na tiyak na mag-iwan ng malaking baka sa imperyo. At dito nagtatapos ang kabanata 1 ng Noble Reincarnation. Gusto niyo ba ng chapter 2? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.